Magre-repair ulit tayo mga kalikot, isang printer Epson L3210. So ang problema nito mga kalikot, paper jam siya. So shoutout natin si Sir Aladdin Almirol. Bali siya yung may-ari ng printer na re-repairin natin mga kalikot. At saka shoutout rin natin yung mga nagsuporta sa ating channel. Shoutout kay Analito Amoroto, Binji Haban, at saka kay Milane Hinerosa. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Pag bago ka pa lang, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Try muna natin. Ayan, tuklap siya. Gawa natin siya ng paraan na dikitan natin mamaya. So sabi kasi ni sir, pag on niya, nagbiblink kaagad yung dalawang orange. So try natin. Ayun. So nagbiblink nga siya. So mukhang may error siya. Salpakan muna natin ng laptop. Baka kwan siya i-reset or kailangan nang i-reset. Kapag nagto-troubleshoot kayo mga kalikot ng mga printer, lalo na kapag nagbiblink yung mga ilaw niya, try nyo muna mag-print kahit isa lang para dun mo malalaman kung ano yung error niya. Try natin muna mag-nozzle check. So punta lang tayo sa device and printer para check natin kung naka-default yung ating printer. So ito siya. I-default muna natin kasi kapag i-reset natin siya, kung end of service na, hindi natin siya ma-reset kasi hindi naka-default yung or naka-set as default printer. Tapos nozzle check tayo. Ayun, so ito na yung kanyang error. So check natin yung details. Ayan, so nagpi-paper jam. Yun yung problema niya. So ibig sabihin hindi siya end of service. Bali yung error niya, paper jam. So siguro may barado dun sa loob. So buksan muna natin siya mga kalikot. So ganun guys yung gagawin nyo kapag nagto-troubleshoot kayo. Mag-print muna kayo ng isa, pero kailangan nakasalpak sa ating computer yung printer natin para sabihin niya kung ano yung kanyang error. So off muna natin yung ating laptop para makaporma tayo. Ang sikip kasi ng table natin. Tapos baklasin natin siya mga kalikot. Ang i-check lang naman natin dito mga kalikot, yung mga wire niya, yung spring ng kanyang sensor, ito. Tapos yung mga ribbon niya, baka natanggal. Tapos yung spring dito sa may gear, so okay naman. Tapos i-check nyo rin kung may barado siyang papel or may nahulog na mga bagay dito na pumasok kaya nagpi-paper jam siya. Tapos dito banda sa kanyang print head, tapos check nyo rin yung mga ribbon na to kung may punit siya. I-visual check ko muna siya mga kalikot. Check ko lang kung may nalaglag dito or may mga papel na barado or bumara. Katulad nito mga kalikot, yan. So tanggalin din natin ang mga yan. So ano kayang problema nito? Tapos check nyo rin mga kalikot yung kanyang encoder disc. Baka maluwag siya. So check nyo rin yan. Tapos ano pa ba? Yan, itong encoder strip, mga ganun. Ayan, malakas na naman yung ulan. Bali lakasan na lang natin yung boses natin. So wala naman tayong nakitang bumara dito sa loob. Tapos okay naman yung mga ribbon niya. Tapos yung mga wire okay naman. Bukod lang doon mga kalikot sa kanyang scanner kanina, nung inangat ko siya, parang nakatanggal yung isang ribbon dito. Yung 4-pin na ribbon. So nung inangat ko, parang maluwag siya or nakatanggal na siya. Nung tinanggal natin yung kanyang scanner, yung itong ribbon na to sa harap, ito lang yung tinanggal natin at saka yung isa. Pero yung 4-pin na pinakamalit na ribbon, parang nakatanggal siya.
So baka doon rin nagkaroon ng problema. Kasi ang nakalagay doon sa kanyang error, parang yung cover ng kanyang scanner, parang nakabukas, parang ganun yung nasa error niya. So may posibilidad na doon rin siya nagkaroon ng problema. Pero check rin natin mamaya, baka dito nga. Kasi nung pag-angat ko kanina, parang nakatanggal na yung 4-pin na ribbon. Check nyo rin dito mga kalikot yung kanyang lower fader. Itong maliit. So okay naman. Yan, umiikot siya. Tapos kapag ni-reverse natin, hindi siya umikot. Okay yon. Pero pag pares lang umiikot, tapos pag ni-reverse natin, umikot pa rin, sira itong kanyang lower fader. Yan, so okay naman. Dito sa kanyang encoder disc, okay naman, hindi naman siya maluwag. Pero madumi siya mga kalikot. Ayan, nangingitim siya. Ayan, so linisan ko muna siya mga kalikot, tapos ibalik ulit natin yung kanyang scanner para matesting natin ulit. Baka natanggal nga kanina yung 4-pin dito na ribbon. Ang pinangpanglinis ko dyan mga kalikot, lighter fluid. Yan. So lagyan lang natin to ng lighter fluid, yung tissue. Tapos iganito natin. Tapos kung gusto nyong ikutin guys itong encoder disc, ito lang yung gagalawin natin. Ayan mga kalikot, sobrang dumi niya. So kailangan din nating linisin. Minsan baka dito rin nagkaroon ng problema kasi madumi siya. So kailangan nating linisan mga kalikot. Ibalik ulit mga kalikot yung kanyang scanner. So parang ito yung natanggal kanina, itong 4-pin. Ay 5-pin pala to. Itong maliit. So parang ito yung natanggal kanina. Pero try na natin siya kung magiging okay na siya. Try ulit natin. Plug na natin. Tapos pag power natin, check natin kung magbe-blink pa tong dalawang orange. So mukhang okay na. Ayan, gumagalaw na yung kanyang head or yung kanyang print head. Ayan, mukhang doon nga ata sa kanyang ribbon mga kalikot. Ayan, baka doon nga natanggal, baka nahila nila to na sobran sa angat, kaya natanggal yung kanyang ribbon. Pero check pa rin natin kung magpi-paper jam siya. Antayin lang natin na mawala yung kanyang blink. Kanina mga kalikot nung pinower natin, hindi siya nagki-cleaning, diretso na kagad siya na paper jam. Pero ngayon ayan, kapag nagre-repair kayo mga kalikot tapos nabuksan nyo na yung isang printer, kailangan i-cleaning nyo na kaagad para hindi na kayo magsuspitsa sa ibang parts nya. Katulad dun sa encoder disc nya, nag-cleaning tayo. So ayan guys, stable na yung kanyang power, hindi na rin nagbi-blink yung dalawang orange. So malamang nga natanggal yung 5-pin or yung pinakamaliit na ribbon dun sa side. Kaya yung error niya, parang nakaangat itong kanyang scanner. So dun lang siguro nakaroon ng problema. At saka itong encoder disc niya nilinisan natin. So yun lang yung ginawa natin mga kalikot. Try natin salpakan ng laptop. Tapos try natin mag-nozzle check kung mag-i-error pa siya. Lagyan muna natin ng bond paper. Baka kasi magpiprint siya. Tapos magno-nozzle check tayo mga kalikot. Punta lang kayo sa device and printers. Tapos right click dyan sa may kanyang icon na Epson L3210. Punta lang kayo sa printing preferences. Yan. Tapos maintenance. Tapos nozzle check. Or print head nozzle check. Yan. Check natin kung magpi-paper jam pa siya. Yan, mag-print na tayo.
Ayan guys, so nagre-ready na siya. So ibig sabihin doon nga nagkaroon ng problema. Hindi ko lang napakita kasi kanina sa video nung inangat natin to, pero naramdaman ko na nakatanggal na yung 5 pin na ribbon. Ayan o. Wala namang problema dito sa kanyang kulay or sa pattern niya. Kompleto naman. Ayan o. So okay na siya. Try ulit natin mag nozzle check. Tapos mamaya mga kalikot, check rin natin kung baka end of service na siya. Para minsanan na lang yung gawa natin. I-reset na natin kung masyadong marami na siyang na-print. Ayan, okay na o. Nagpiprint na. Hindi katulad kanina mga kalikot, unang power natin, nagbiblink kaagad yung dalawang orange dito. Unang power pa lang yun. Nung kinabit na natin yung kompleto yung mga ribbon niya, pag power natin, ayun na nagki-cleaning na siya kusa. Kung baga gumagana na yung mga mechanical niya sa loob. Ayan, so okay naman yung print out niya. So ganon lang mga kalikot. Try natin mag-print ng rainbow color. Sunod-sunod na yung print niya. Ayan guys, i-head cleaning ko siya mga kalikot kahit isang beses lang para malinis yung pagka-print niya. Medyo may guhit-guhit kasi siya. Head cleaning lang natin. Ayan. A few moments later. Tapos na siya nag head cleaning. Mag nozzle check naman tayo. Ayun. So tuloy-tuloy naman yung pagka-print niya. Hindi na siya nagpi-paper jam. Ay napatungan pala natin. Try natin dun sa walang print na bond paper. Ayan guys, okay na yung kanyang print out. Kompleto na. Ayan. Try naman natin mag-print ng text. Ayan. Okay naman. So, okay na siya mga kalikot. Pwede na natin ibigay sa may-ari. So, ganun lang. Yun lang yung ginawa natin. Nilinisan ko lang yung encoder disc niya. Tapos, yung hinala ko nga na natanggal yung 5 pin na ribbon dun sa side. Para dito sa ating scanner. Kasi yung error niya, nakaangat daw itong scanner or nakabukas. So malamang siguro doon nagkaroon ng problema. Siguro binuksan nila to tapos naangat nila, nahila na yung ribbon doon sa likod. I-check pala natin kung marami na siyang na-print para kung puno na siya or malapit na siyang mag-in of service, i-reset na lang natin siya. I-check natin. So nasa 80% na yung kanyang na-print. So malapit na. Bali i-reset ko na lang siya mga kalikot para maging 00 siya. I-reset na lang natin siya mga kalikot. Yan, initialize na natin. Ayun. So ayan, off natin yung ating printer. Tapos power on. Tapos check ulit natin kung 00 na siya. Yan yung check yung pipiliin natin. Ayun guys, 00 na siya. So bali takpan ko na lang siya mga kalikot. Tapos lagyan natin to ng pandikit para umayos naman yung natuklap. Tapos pwede na natin ibigay sa may-ari. So sana may natutunan kayo ulit mga kalikot dito sa ating video. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin guys. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel at paklik ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot.
Bye-bye.